Ngayon sa ating pag-aaralan, to medyo kakaiba to sa pandinig ninyo kasi ewan ko kung itong message na to ay na-preach ko na doon sa amin sa NHA. Yan. Pero alam niyo po ba na itong mensahe na to, talaga nung pinag-aaralan ko nga to, habang hinihimay-himay ko siya, kumbaga parang parang sabi ko, grabe Lord, talagang parang gusto mo kaming gisingin sa sa realidad na nangyayari sa mundo. 'Di ba alam naman natin na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Amen. 'Di ba malapit nang bumalik si Jesus. At alam natin, bawat isa sa atin kailangan nating maghanda. At alam natin bawat isa sa atin haharap tayo sa Panginoon. Hindi tayo sama-sama haharap, bawat isa sa atin, kahit yung mga tao sa labas, kahit yung mga taong walang pagkakakilala sa Panginoon, at yung mga taong walang relasyon sa Panginoon, lahat sila haharap sa Panginoon. Diba? At tayo, pag umarap tayo sa Panginoon, dalawa lang ang pwede nating patunguhan. Impyerno o langit. Diba? Kaya, kung sa langit, diba, kasi madalas na natin napapakinggan yung magaganda sa langit Pag talagang pumunta tayo sa langit, ay, napakaganda dyan. Talaga namang masayang-masaya dyan. Full of love. Sabi nga, yung oxygen nga doon sa langit ay love. Diba? Kung dito sa lupa, yung inalanghap natin ay yung oxygen, na literal, diba? Pero sa langit pala, pag-ibig. Diba? Kaya alam niyo po, kung sa langit, diba, sobrang ganda at talagang kabaliktaran sa impyerno, etong mensahe na mapapakinggan ninyo, ay akala natin ay sa impyerno ay puro pangit lang. O, pangit lahat ng nasa impyerno. Diba? I mean, pangit lahat ng mangyayari sa mga taong nasa impyerno. Pero alam niyo ba, sa lahat ng meron sa impyerno, meron tayong magandang makukuha sa kanila. Kaya ang title ng ating pag-aaralan ngayon, ay sorry, nasanay ako. Sabi kaliwa kasi nasanay ako. sorry. Dito pala. sorry, yan. Sige, dito na lang ako titig. Yan, good things in hell, di ba? Diba? Parang yung title pa lang, na-preach ko na naman na yan sa amin, pero ito po I pray na bawat isa sa atin ay magising tayo sa katotohanan. Na bawat isa sa atin, di ba, na meron tayong dapat maintindihan bilang mga Kristiyano, na maraming mga Kristiyano ngayon ay prente na lang. Alam niyo yon, yung parang na lang sila, normal na mga, nandito sila, umaattend sila ng church, pumupunta sila, nagme-minister sila, pero yung passion nila sa paglilingkod sa Panginoon, at yung compassion nila sa mga tao, hindi ganon. Parang, madali po kasing maglingkod sa Panginoon. Madaling madaling maggumanap, madaling humarap, di ba? Dito sa harapan, madaling humayo, pero yung magkaroon ka ng compassion, totoong compassion talaga. At the same time, yung meron kang passion sa mga ginagawa mo, passion for the Son of God, or for the Son of Man, di ba? Kumbaga, yun yung isang bagay na hinahanap ng Panginoon sa generation ngayon. Di ba? Kasi ang dali na mag-share ngayon Pwede sa social media, pwede sa YouTube, pwede sa Facebook, pwede sa TikTok. Di ba? Sayo-sayo ka muna bago ka mag-share sa TikTok. Di ba? O kaya naman, di ba? Maraming na ngayon, ways para makapag-share tayo ng Word of God. Di ba? Pero sa dami ng ways na pwede tayo mag-share, ilan doon yung napanalunan natin? Di ba? Parang napapaisip tayo, di ba? Oo nga, ang dami ng ways, ang daming nare-reach out. Pero ilang kaya doon yung mga totoong naglingkod sa Panginoon? Na lumapit sa Panginoon talaga ng totoo at seryoso. Kaya sa amin po, sa NHA, parang ang pinaka binibigay ko sa kanila palagi, ang lagi kong tinuturo sa kanila, alam nyo, madaling maglingkod. Pero yung heart sa paglilingkod, yun yung minsan nawawala Di ba? Kaya dito sa pag-aaralan natin ngayon, magigising tayo na maiinggit tayo doon sa impyerno, may mga ganito palang bagay, may mga ganito palang karakter sa impyerno na pwede nating kunin habang nandito tayo sa lupa. Diba? Kaya, yan, ang title niyan ay Good Things in Hell. Pero itong pag-aaralan natin ay mababasa natin sa Luke chapter 16, verse 19 to 25 and 27 and 30 to 31. Sabi rito, ito yung kwento ni Lazarus. Sabi rito, may isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain. Araw-araw. Sabi rito, may isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman.
Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay o impyerno, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham sa paradise. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Pero sumagot si Abraham, Anak, sipin niyo, nasa anak pa rin ang tawag ni Abraham. Alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa, ay mabuti ang kalagayan mo. Sabi rito, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Sumagot ang mayaman, hindi po sila Kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Nabitin na kasi yan. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon. Bitin pala. Yan. Hindi sila makikinig doon, Amang Abraham, pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila at magsisisi ang mga iyon. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay na muling mabuhay at mangaral sa kanila. Diba? Itong kwento na to ni Lazarus, diba, ang pinaka-emphasize talaga dito, yung pamumuhay. Diba? Nung yung mayaman, nung namuhay siya rito, hindi man lang siya nagkaroon ng care sa mga tao, sa mga mahihirap, di ba? Kasi binigyan siya ni Lord ng kayamanan, inalaw ni Lord na maging mayaman siya, hindi para sa sarili lang. Di ba? Kundi para rin tumulong sa kapwa. At dahil hindi niya ginawa yon, saan siya napunta? Sa impyerno. Actually, mapupunta naman talaga sana siya sa impyerno kung ginawa niya yung maging maawa sa tao. Kaso hindi eh. Di ba? Ang ginawa niya, hinayaan niya lang. Hindi siya nagkaroon ng compassion. Hindi siya naawa doon sa lalaki na si Lazarus na dinidilaan yung mga sugat niya, tapos walang makain, di ba? Nakakita na ba kayo ng ganyan? Di ba yung parang wala talagang yung parang wala nang makain, yung wala nang walang matirhan, di ba? Di ba nakakaawa sila tignan? Pero yung maawa ka lang nang wala kang ginagawa, delikado pala 'yon. Di ba? Pwedeng yun magdala sa atin, saan? Sa lugar ng mga patay. Di ba? Kaya alam nyo po, natural na po sa atin ang pagiging maawain. Amen? Nararamdaman natin yan, naaawa tayo. Minsan nga, naiiyak pa tayo. Sino rito nakaranas ka na naawa ka sa isang tao, pero wala kang ginawa? Halos nadudurog na yung puso mo na naaawa ka, pero wala kang ginawa. Sino rito may nadaanan ka, tapos delete ka ng Panginoon, maawa ka sa Kanya, tulungan mo siya. Pero wala kang ginawa. Di ba? Pero ito ay, maiksing lesson lang patungkol dito kasi habang binabasa ko siya ulit, may mga nire-remind ulit sa akin na bawat isa sa atin, di ba, na nakaka-encounter tayo ng mga tao sa labas. Di ba? Marami tayong mga nakikita, mga estudyante, mga katrabaho ninyo, mga kasama ninyo saan ka man nilagay ng Panginoon, may mga tao kang nakikita. Pero alam nyo ba, yung nakakaawa na nga, pero wala pa tayong nagawa para sa kanila. Di ba? Yung naaawa ka, di ba, nakita ka ng mga tao, di ba? Kita mo, mga mayayaman naman yung mga yan eh. Mga naman yan, mga sagana na sa buhay yan, di na dapat kaawaan yan. Pero kapag tinignan natin yung buhay nila, yung pamumuhay nila, yung ginagawa nila, nakakaawa. Di ba? Kasi alam nyo po, hindi nakakaawa sa mundo Kapag ikaw may relasyon ka sa Panginoon, hindi naman nakakaawa talaga yung mahirap ka. Yung wala kang makain, hindi nakakaawa yun. Alam nyo kung ano yung nakakaawa? Yung walang makain, spiritual. Walang kinakain, spiritual. Hindi nagigising, spiritual. Alam nyo yun? Mas nakakaawa yun. Bakit? Kasi yung mahihirap, di ba? Anong pangako ng Panginoon dyan? Blessed are, poor in the spirit naman niya. Pero di ba, kasi sila,
poor. Kumbaga parang, alam mo yun, madaling i-reach out eh. Pag may hirap, madali lang yan eh. Puntahan mo lang sila, bigyan mo lang yan ng mga, parang malaman na yun nila, sharean mo sila ng word of God. Di ba? Madali silang mapanalunan. Pero yung mga saganang mga tao, mayayaman na mga tao, na hindi man lang i-feed yung mga sarili nila, hindi nila kayang i-feed yung sarili nila ng salita ng Diyos, pwede sila, mas nakakaawa sila. Kasi oo, nakikita natin physical, nakakaawa yung mga taong walang kinakain. Pero kapag titignan natin spiritual yung mga tao, marami pala talagang nakakaawa. Maraming nakakaawang mga tao sa panahon natin ngayon. Maraming nangangayayat na kasi walang makain na salita ng Diyos. O walang nakukuhang nutrients. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, pag pinakinggan nga talaga natin yung mga turo ngayon, kahit sa mga alam ko kung madalas kayo nakakapanood ngayon ng mga, sino rito mga mahilig mag-explore, manood ng mga preaching na iba't iba. Ako kasi marami ako nakikitang mga ganyan ngayon. Alam nyo, parang sa mundo yan. Yung mga tao, unhealthy yung mga kinakain. Tama. Burger, hotdog, diba? Ano mga unhealthy na mga kinakain ng mga tao ngayon? Di ba? Milk tea, etc. Ang daming mga unhealthy na kinakain ngayon, di ba? At anong cause nun? Anong pwedeng mangyari sa atin kapag kapanay ganun tayo? Pwede tayong mamatay ng maaga. Di ba? Pwedeng masira yung mga katawan natin. O kaya naman, magkaroon tayo ng diferensya sa mga katawan natin. Pero isipin nyo mga kapatid, yung kinakain ng mga tao ngayon spiritual, wala nang nutrients. Alam niyo yun? Bakit? Kasi wala nang paglago. Maraming mga Kristiyano ngayon, yung alam mo yung stagnant, hindi na lumalago. Ibig sabihin, wala na siyang nutrients na nakukuha. Spiritual. Di ba? Kumakain siya, oo, nakikinig siya ng salita ng Diyos, pero yung isip niya, nasa work. Di ba? Nakikinig siya, pero yung utak niya, nasa crush. Talagang, tas, nakikinig ka, nandito ka ngayon, pero nasa isip mo iba. Kumbaga, parang ikaw ay agila. Lumilipad-lipad. Di ba? Lumilipad ka na. Tamang flow ka lang. Di ba? Pero wala kang na-absorb. Alam niyo yun? Walang na-digest na maayos sa atin spiritually. Isipin nyo na lang, to practical, yung katawan natin, kapag kumakain tayo ng masusustansya, nakukuha natin yung nutrients. Pero ganun din. Bakit ko po nasabi na unhealthy na rin yung mga kinakain spiritual na mga Kristiyano ngayon? Kasi iba na yung mga turo ngayon sa mundo. Iba na rin yung mga turo. Maraming mga church nagtuturo na iba na talaga yung Kaya nga alam nyo mga kapatid, kayo nandito sa Sendalite, napakapalad ninyo. Sa totoo lang. Lagi ko sinasabi po yan sa amin, napakapalad ninyo. Kasi bakit? Kasi wala ni isang tinago dito na hindi namin itinuro. Tinuro namin yung impyerno, yung rapture, yung pagdating ng Panginoon, yung pagsisisi sa kasalanan. Lahat tinuturo natin. Wala tayong tinatago. Alam niyo kung bakit nasabi kong maraming mga Christian ngayon unhealthy? Kasi ang kinakain lang nila yung masasarap. Masasarap sa tenga. Ayaw na nilang tumanggap. Yung mga hindi nila gusto, ay hindi, ayoko niyan. Tithes, patungkol sa tithes, ayoko niyan. Ay, patungkol sa ang tawag, giving, ayoko niyan. Ay, sacrificial giving, ay, ayoko niyan. Ay, mga ganyan. Yung mga turo pagdating sa pera, ay, marami nag-iiba. Di ba? Yung mga tao ngayon, takot na mag-preach ng impyerno. Marami mga Christian, hindi na masyado napipreach yung impyerno. More on motivational na lang. Di ba? Maraming ganyan nag-a-arrest na mga preacher ngayon. Kaya mag-ingat kayo kasi maraming mga sound doctrine. Di ba? Talagang pag napakinggan mo, parang tama ah. Ang ganda nun ah. Pero pag sinearch mo sa Bible, pinag-aralan natin yung Bible, ay hindi pala. Di ba? Hindi pala yun, hindi pala biblical yun. So unhealthy. Di ba? Iba yung nakakain mo. Di ba? Iba yung natatatak sa espiritu mo. Di ba? Kaya napakahalaga po nito. So, bakit ko po ito sinabi? Hindi ko po alam, joke. Pero ito po ay mensahe sa atin ng Panginoon. Di ba? Alam ko po bawat isa na nandirito ngayon ay talagang kakausapin ng Panginoon ngayon. Di ba? Magigising tayo talaga sa reality. Alam ko naman, nakikita naman ninyo di ba? Kung titignan na natin sa mga eskwelahan, sa mga trabaho, kahit saan ka, lumabas ka nga lang yan, may ibahan ka na di ba? So, ibang-iba na talaga kahit sa mga Christian ngayon. Kaya nga kami ni Kuya, nag-usap kami noong nakaraan, may pinanood kasi akong video sa kanya, yung praise na kumakanta. Ang ganda nung kanta pag pinakinggan mo,
Pero pag nakita mo yung mga kumakanta, naka-sombrero, naka-t-shirt, di ba? Tapos, alright, di ba? Parang nagpa-party para sila nag-ano. Pero pag pinakinggan mo yung kanta, na hindi mo sila tinitignan, parang okay lang naman. Pero pag tinignan mo sila, may ibahan ka na ba yan? May ganong part. Pero kasi nga, yun yung tinuturo rin sa amin sa Bible School, na parang nakukompromise na yung mga church. Di ba? Kaya iwas tayo sa mga parang, alam mo yun, minsan check natin, di ba, kung tayo ba ay nakikisama na lang o nako-compromise na ba tayo? 'Di ba? Kaya maging maingat po tayo. Pero balik po tayo dito sa ating pinag-aaralan. Ayan. Ano ba yung mga tututunan talaga natin dito sa buhay ng mayaman na lalaki? 'Di ba? Na hindi tumulong kay Lazarus. Ano yung mga maaalala natin? Kasi alam natin saan siya napunta. 'Di ba? Sa Hades o sa Hades, ano bang basa doon? Ano basa? Sa impyerno, in short, di ba? Kumbaga, napunta siya sa lugar ng mga patay. Di ba? Sa panahon natin ngayon, ang pinakaano talaga niyan ay impyerno. Di ba? Although hindi yun final na impyerno, pero ganun pa man, di ba? Ano ba yung matututunan talaga natin at makukuha natin sa kanila o sa kanya na mga ginawa niyang mga action na pwede dapat nating gawin habang nandito pa tayo sa lupa. Kaya, eto po sa ating pag-aaralan, ano ba yung ilan ba to? Nalimutan ko 5 ata to? 5? Ay, 4 lang pala. Ano ba yung 4 na mabuti sa impyerno? Yan, simulan na po natin. Number 1, ang maganda sa impyerno ay you will remember God's mercy. Alam niyo ba na kapag napunta ang isang tao sa impyerno, maaalala niya na ang Diyos maawain. Maawain ng Diyos. Di ba nung siya ay nabubuhay dito sa lupa, kasi syempre, hindi naman niya kailangan kaawaan, di ba? Ano ba sabi rito sa Luke chapter 16 verse 24? Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Di ba? Hirap na daw siya sa apoy. Uhaw na siya. At naaalala niya na magkaroon ng awa sa kanya si Abraham. Sa atin, sa panahon natin ngayon, alam nating maawain ng Diyos. Alam natin na ang Diyos naaawa siya kapag lumapit tayo sa Kanya, nagsisi tayo sa mga kasalanan natin, kasi kakaawaan tayo ng Panginoon once na nagsisi tayo sa mga kasalanan natin. Bawa, may nagawa tayong mali, may nagawa tayong bagay na hindi kalooban ng Diyos, ang pwedeng mangyari sa atin, humingi tayo ng tawad, magsisi tayo sa Panginoon, aminin natin yung mga kasalanan natin, then kakaawaan tayo ng Diyos. Pero kapag hindi tayo humingi, hindi tayo nagsisi sa mga kasalanan natin, hindi tayo tumalikod sa mga kasalanan, hindi mo maaalala o hindi mo mapapansin na lumalayo ka na pala sa awa ng Diyos. Na which is tayong mga tao, hindi tayo mabubuhay ng walang awa ng Diyos. Di ba? Sino rito, nakakalimutan mo na maawain ng Diyos? Nung nandito ka sa lupa, hindi ka pa nagsisi sa mga kasalanan mo. Alam mo nang maaawain Diyos eh. Kasi alam niyo po, kapag ang isang tao napunta sa impyerno, mas maaalala niya na ang Diyos maawain. At sana, nung panahon na effective pa yung awa ng Diyos, sana lumapit na siya. Alam niyo, si Lord maawain siya. Totoo yun. Merciful ang Panginoon. Pero may hangganan po yun hanggat nabubuhay tayo. Yes, walang hanggang nabubuhay ka. Di ba? Kasi si Lord, eternal God siya eh. Hindi siya natatapos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, hindi natatapos ang awa ng Diyos. Hindi talaga. Pero ikaw natatapos ang buhay mo. Di ba? Naintindihan? Pwede natin sabihin maaway ng Diyos, walang katapusan ng awa ng Diyos. Pag napunta ka sa impyerno, hindi na effective yun. Oo, maawain ng Diyos, pero hindi na effective yun. Kaya habang nandito ka pa sa lupa, lagi kang lumapit sa Panginoon. Lagi kang humingi ng awa ng Panginoon. Kagaya nung, di ba, nung isang, ang tawag dito, tax collector, na yung isang Pariseo na lumalapit, nagpipray, ang sinasabi niya, salamat Panginoon dahil hindi ako kagaya nito. Di ba? Minsan ba nagiging ganun tayo? Yung minsan feeling natin malinis tayo, feeling natin matuwid tayo, feeling natin magaling na tayo, marunong na tayo, marami na tayong alam, righteous na tayo kasi marami na tayong alam sa Bible. Hindi. Di ba?
Every time na lalapit tayo sa Panginoon, luluhod tayo, Lord, have mercy. Have mercy on me. Di ba? Lagi dapat sasabihin natin yun. Kasi kung wala, hindi tayo lumalapit sa Panginoon at hindi tayo humihingi ng awa. Alam niyo po, kahit alam natin, di ba, na, hindi naman ako masyadong nagkasala ngayong araw na to. Hindi naman ako masyadong nakapag-isip ng masama. Hindi naman ako masyadong nakagawa ng masama. Kaya, Lord, salamat Lord sa araw na to. Di ba? Yung totoong humility, kagaya nung isang tax collector, di ba, na lumuhod siya, na halos hindi siya makaharap sa Panginoon at dinadagukan niya yung dibdib niya. At sinasabi niya, Panginoon, maawa ka sa akin. Kaawaan mo ako. Ilan sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, sa generation natin ngayon, yung ganun pa rin manalangin. Yung pag nag-pray ka, umiiyak ka pa rin, Lord. Di ba? Sino rito, pa nagpe-pray? Di ba? Yung wala yung, alam mo yun? Wala yung nagtatouch ng heart ni Lord. Alam niyo yun? Alam niyo ba kung ano yung nagtatouch ng heart ni Lord? Yung humility, yung humble na puso, na laging tumatawag sa Panginoon. Di ba? Laging umiiyak sa Panginoon na, Lord, maawa ka sa akin, maawa ka sa pamilya ko, maawa ka sa mga tao. Di ba? Kasi alam niyo po, sa impyerno, darating ang araw. Di ba? Pag hindi tayo lumapit sa awa ng Panginoon, habang may awa pa, nararanasan pa natin, effective pa yung mercy ni Lord, darating yung time. Di ba? Na pagdating natin sa langit, salamat dahil lumapit ako sa awa ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Pero alam niyo po, nakakalungkot, yung mga taon po na nasa impyerno, araw-araw nilang naririnig yung awa ng Diyos. Araw-araw nilang nare-realize, maawain pala ang Diyos, mabuti pala ang Diyos. Dapat lumapit na ako sa Kanya. Dapat nilapit ko na yung pamilya ko sa Kanya. Kaya mamaya, sabi dito, ayan, one of the worst thing in hell is knowing that God is so merciful, sabi rito, but people there will never experience the benefits of God's mercy. Di ba? Alam niyo yung pinaka-worst? Sabi nga sa impyerno, ang pinaka-worst daw ay yung pinapaalala sa'yo, yung panahon na pinabigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magsisi sa mga kasalanan. Pero alam niyo, isang worst sa may experience ng tao na sa impyerno, yung naaalala niya na maawain ng Diyos, kaso, hindi niya na ma-experience. Hindi niya na ma-experience. Hindi niya na mararanasan yung awa ng Diyos. Di ba? Kaya sabi dito, sa Revelation chapter 20 verse 10, at si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi magpakailanman. Diba? Yan talaga yung pinaka-worst eh. Alam niyo yung pinaka-masakit pag napunta sa impyerno yung isang tao? Yung nalaman niya na naawa ang Diyos sa kanya, pero wala siyang ginawa. Alam niyo po ba na ang Panginoon, kung maiintindihan natin yung puso ng Diyos, alam niyo po, bawat isa sa atin pag tinitignan tayo ng Panginoon, pag alam niya kasi puso ng bawat isa eh. Alam niya yung isip ng bawat isa. At tignan mo yung kalagayan mo ngayon. Tignan mo yung sitwasyon mo ngayon. Kamusta ka sa Panginoon? Kamusta ka? Kamusta ang ginagawa mo sa Panginoon? Kamusta yung paglilingkod mo sa Panginoon? Kung yan ay malayo na ba o natural na lang, religion na lang, naaawa sa iyo ang Panginoon. Alam niyo ba yon? Naaawa ang Panginoon. Anong kailangan natin gawin? Dahil naaawa ang Panginoon, habang nabubuhay pa tayo, lumapit na tayo ng lumapit. Di ba? Lumuhod na tayo ng Lord. Kasi, alam niyo po, isang pinakamasayang maranasan yung kaawaan tayo ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Na kapag kinawaan ang Diyos, pag naawa siya, patatawarin ka talaga niya. Lilinisin ka niya. Kasi yun talaga eh. Di ba? Ang gagawin sa atin ng Panginoon. Kaya, anong meron sa impyerno? Di ba? Maaalala mo, pero, ito sabi, hell is a place of no mercy. Di ba? Walang awa doon. Wala kang awang, papatayin, araw-araw, paulit-ulit, di ba?
Wala, hindi mo na may experience to. Di ba? Hindi mo na mararanasan yung kaawaan ka. Walang maaawa sa'yo doon. Kahit lumuhod ka, maglumpasay ka, pagulong-gulong ka dyan, walang maaawa sa'yo doon. Matutuwa pa sila sa'yo. Di ba? Matutuwa pa sila na nakikita yung mga tao na nahihirapan. Wala. Ang kasiyahan doon yung hindi mo maranasan yung awa ng Diyos. Alam niyo ba yun? Kaya alam niyo po, bawat isa sa atin, kung meron man sa atin dito ngayon, na hindi mo, parang alam mo yun, naglalaro-laro ka na lang sa pananampalataya mo, prente ka na lang, easy-easy ka na lang, wala ka nang ginagawa, o wala ka nang heart, sa paglilingkod, nandiyan ka, pero wala yung puso mo sa Panginoon, malayo. Di ba? Magising po tayo. Kasi naawa ang Diyos sa atin. Amen? Naawa ang Diyos. Kaya ang kailangan natin gawin, lumapit tayo habang nararanasan pa natin yung awa at biyaya ng Diyos. Kaya di ba, sabi ng salita ng Diyos, come boldly. Alam niyo pag sinabing boldly? Come boldly. Parang sa term natin yun, aba, wala lang hiya-hiya ngayon. Walang hiya-hiya sa Panginoon, bawal mahiya. Hindi ka pwede mahiya. Kasi pag nahiya ka, di mo ma-experience yung awa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Di ba? Kaya nga, sabi ng salita ng Diyos, come boldly. Alam niyo ba yung salitang boldly? Di ba? Talagang walang hiya, di ka mahihiya. Kapala na ng mukha. Di ba? Kahit gaano pa karami, kahit gaano kakasama, yun lang ang solusyon eh. Yun lang ang sinabi ng salita ng Diyos. Ayun ang sinabi ng Panginoon na lumapit ka. Kaya wala tayong ibang choice. Kasi wala na may ibang magpapatawad ng kasalanan natin at walang ibang maawa sa atin na dadalhin tayo sa kaharian ng Diyos. Di ba? Wala. Sa Panginoon lang. Kaya sabi dito, hell is a place of people who cry out for mercy. Na Lord, maawa ka. Di ba, dating ng mga tao sa impyerno, Lord, maawa ka sa amin. Kaawaan mo kami. Naawa ang Panginoon. Sabi nga, ang Panginoon daw, pag nakikita niya pa rin yung talaga yung mga tao sa impyerno, naiiyak pa rin ang Panginoon. Kasi ganun siya naawa, kaso wala na siyang magawa. Kasi huli na ang lahat. Totoo po na maaway ng Diyos at hindi natatapos ang awa ng Diyos. Kaya isipin niyo po, gusto na ba natin na dagdagan yung lungkot ng Panginoon kada makikita niya yung impyerno? Alam niyo po, isang bagay nga talaga na, di ba si Lord kasi totoo yun eh. Merciful si Lord, mapagmahal ang Panginoon. He loves us with an everlasting love. Isipin niyo yun, walang hanggan yung pag-ibig ng Diyos. Pero yung mga minahal niya, nakikita niya sa impyerno, gano'n kaya kasakit yun? Alam niyo tayo, mga kapatid, ito, pag napunta tayo sa langit, napakasaya. No more pain, no more cry, no more death, no more sickness, no more disease. Wala na. Pero alam niyo po, masayang kasama ang Panginoon. Pero alam niyo po, si Jesus, nandun pa rin yung katangian niyang pagiging mapagmahal at maawain. Nature na ng Diyos yun. Ngayon, pa nakikita niya, yung mga taong nasa impyerno, umiiyak pa rin ang Panginoon. Nakikita niya, awa, sayang, ba't di kayo nakinig? Kasi yun ang totoo eh, yun ang reality. Eternal ang Diyos. Eternal ang awa ng Diyos. Kaso nga lang, hindi tayo eternal. Kaya yung mga taong napunta sa impyerno, alam niyo po, nalulungkot pa rin ang Panginoon. Isipin niyo, ang saya-saya natin, Tapos si Jesus, pagka nakikita niya yung mga tao napunta sa langit, ang sasaya nila. Kasi nakarating sila sa kaharian ng Diyos. Di ba? Nakasama nila si Jesus. Pero yung mga nasa impyerno, pa nakikita ng Panginoon, umiiyak siya. Pero pa nakasama natin ng Panginoon, masaya ang Panginoon, syempre. Kasi ibig sabihin, talagang may ginawa ka para sa Panginoon. At the same time, tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas mo. Pero pagdating, nakikita ng Panginoon yung mga tao sa impyerno, umiiyak pa rin ng Panginoon. Kasi eternal ang awa at pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Kaya isipin mo yung isang magulang na mahal niya yung anak niya, tapos nakita niyang nahihirapan at wala siyang magawa. Di ba? Gano'n kaya kasakit yun? Isipin nyo, tayo, no more pain, no more cry. Di ba?
Pero, dahil ang Diyos mapagmahal siya, grabe. Kaya anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin? Para maibsan yung nararamdaman ng Panginoon. Diba? Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, bawat isa sa atin kumilos tayo para maraming taong maligtas. Maraming mga taong makatanggap sa Panginoon. Maraming mga taong hindi mapunta sa impyerno. Di ba? Kaya dapat bawat isa sa atin, di ba, nag-e-effort tayo na madala ang mga pamilya natin, mahal natin sa buhay, kaibigan natin, yung mga taong nakikita ninyo sa paligid ninyo. Di ba? Dapat naaawa rin tayo sa kanila. Kung kinaawaan ka ng Diyos, dapat maawa ka rin sa mga taong wala pa talagang pagkakilala sa Panginoon. Kasi sila talaga yung dapat kaawaan. Walang estado, walang mayaman, walang mahirap. As long na walang relasyon sa Panginoon yan at walang pagkakakilala sa Panginoon, maawa ka sa kanila. Kasi ang patutunguhan nila kapag hindi sila tumanggap sa Panginoon, impyerno. At wala nang awa na mararanasan ng mga tao doon. Kaya, sabi rito, number 2, many people today forget the mercy of God. But if they don't repent, they will remember it in hell. Di ba? Maaalala nila sa impyerno yon. Ngayon, mga tao, nakakalimutan nilang maawain ng Diyos. Tinitake for granted nila na, di, okay lang yan. Okay lang magganyan-ganyan. Okay lang gawin tong mga ganito. Di ba? Okay lang naman magpalaro-laro muna sa pananampalataya. Wala naman ako masyadong ginagawa sa church. Bibisi ko na lang yung sarili ko sa ibang bagay muna. Meron, pag na-DA, ano ba, sino rito mga naka-experience na ng DA? Pag na-DA ka, ano dapat mong gawin? Dapat ba, lumaylo ka? Dapat, mas magpursigi ka. Diba, hindi yung, ako po kasi naka-experience talaga ako ng first time in my life na ma-DA ako, talagang ang sakit sa kalooban. Kasi hindi ko magawa yung mga mahal ko na ginagawa ko sa Panginoon eh. Di na-realize ko na wala palang ibang mas mahalaga. Kundi yung mapasaya mo ang Panginoon sa mga ginagawa mo na paglilingkod. Di ba? Kaya alam nyo po, bakit ko po ito sinasabi? Kasi alam nyo po, pag bawat isa sa atin, pag may dinidisiplina rito, alam ko kung meron ba rito mga na dumadaan sa disiplina, alam nyo po, wag ka magpakitang gilas sa tao. Huwag kang hindi para makita nila na nagbago na talaga to. Hindi. Dapat ang gawin mo kapag talagang nadisiplina ka, disiplinahin mo rin yung sarili mo. Maglingkod ka lalo sa Panginoon. Ano yung mga bagay na pwede mong magawa? Di ba? Habang nandun ka, di ba? Para kang bumabawi eh. Alam niyo yun, yung bumabawi ka sa Panginoon, kasi wala naman na tayong ibang magagawa. Nagsisi tayo sa mga kasalanan natin. Mag-aayos tayo ng buhay. Ano dapat natin gawin? Yun lang? Hindi. Babawi tayo. Sabihin nyo nga sa katabi mo, bumawi ka. Pag nagkakamali ka, nagkakasala ka, huwag kang titigil, bumawi ka. Amen? Di ba? Hindi yung, feeling ko, hindi na sila maniniwala sa akin. Feeling ko kasi ganyan-ganyan. Wala silang bilib sa akin, ganyan-ganyan. Hindi sila ganto-ganyan. Dapat, huwag sa tao. Amen? Sa Panginoon. So, nasingit ko lang yon pero hindi talaga yun yung sinasabi ko. Ewan ko ba't nasabi ko yon. Yeah, many people, na pagdating sa, maalala nila, maraming mga tao, ang nakakalimot na maawain ng Diyos. Okay? Diba, lagi natin tatandaan, maawain po ang Diyos. Kahit gaano, kahit marami, kaya nga ito yung maganda sa mga nasa impyerno, na sila naaalala nila na maawain ng Diyos. Kaya dapat tayo rin, lagi nating maalala yon. Di ba? Kasi wala na eh. Pag nasa impyerno na isang tao, alam niya lang na maawain ng Diyos, kaso nga lang, hindi niya na ma-experience yun. Di ba? Kaya sabi dito, many people, forget that God is a merciful God. Di ba? Na ang Diyos maawain siya. Naaawa siya, mabilis siya maawa. Pero hindi ibig sabihin nito na, hindi maawain naman ng Diyos, pagkakasala ko, tapos luto ko, yak ko, kunyari. Hindi ganon. Di ba? Kapag ang tao nagsisisi, bumabawi. Amen? Di ba? Bumabawi ka kung yung pagkukulang mo na nagawa mo na nagawa mo na mali, iwan mo na yon, at yung hindi mo naman nagawa, pupunan mo yon.
Okay? Pag nagsisisi sa kasalanan, ganun. Makinig kayo ha. Iiwan mo yung mga bagay na dapat hindi mo ginagawa at pupunan mo naman yung mga hindi mo nagawa para sa Panginoon. Okay? Kaya ano yung mga bagay na pakiramdam mo, hindi mo napupunan, na alam mong pinapagawa sa'yo ng Panginoon, bumawi ka. Balik ka lang. Di ba? Kasi alam nyo po, habang may time pa tayo, balik ka lang ng balik. Pero hindi ibig sabihin nun na parang, alam nyo ito, iwasan nyo tong ganito. Yung sinasadya natin, di, babalik ako sa Panginoon din pagtapos ito. Di mo napapansin na tumitigas na yung puso mo. Nagiging normal sa'yo at wala nang impact sa'yo yung mga napapakinggan mo. Saan alam mo na lang, ay, babalik ako sa Panginoon, babalik ako sa Panginoon, babalik ako sa Panginoon, babalik ako sa Panginoon. Pero wala ka nang nagawa para sa Kanya. Di ba? Panay ka kasi alis, tapos babalik-balik ka. Alis, balik, sige. Gawin mo lang. Gano'n lang maging sitwasyon mo. Darating ka sa oras na marirealize mo na wala ka nang nagawa para sa Panginoon. Kasi ang nagawa mo na lang, umalis at bumalik. Di ba? Kaya, magising po tayo. Kaya sabi dito, Luke chapter 12, verse 5, sasabihin ko sa inyo, kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos, dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan nyo, ay may kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat ninyong katakutan. Di ba? Oo, si Lord merciful, pero dapat matakot tayo. Kasi pag yung awa ng Diyos ay hindi mo na nai-experience, ay, pagdating sa impyerno, talaga namang ibubuhos sa'yo lahat ng galit. Di ba? Kaya, sabi rito, anong meron sa impyerno? Ito yung reality. Hell is a place of regret. Talagang magsisisi ka na napunta ka ron. Walang taong napupunta ron na hindi nagsisi. Kaya, pag ang isang tao napunta ron, naku po, delikado. Talagang kawawa. Nakakaawa. Kaya bawat isa sa atin, di ba, gawin natin yung best natin na lumapit sa Panginoon. Kasi alam nyo po, pag sa impyerno ang isang tao napunta, talagang pagsisisihan niya yun. Walang katapusang pagsisisi. Sana nung may nagpipreach, sana nung may nagtuturo, sana nung pinokorek kami, nakinig kami, sana nung pinapagawa sa amin to, ginawa namin to, sana ganito, sana, puro sana. Sana, di ba? Sana maulit muli, di ba? Maulit na lang yung mga panahon na gusto kong magsisi, kaso di ko ginawa. Gusto kong bumalik, pero di ko nagawa. Alam niyo po, maiksi lang ang buhay. Hindi niyo po alam hanggang kailan ang buhay ng tao. Kaya nga meron po kaming isang member sa church, nakakalungkot. Si Frankly, ewan ko kung nabalitaan niyo yun. Napakabata pa po nun. 19 years old. Maagang na maalam sa mundo. Alam niyo, dahilan lang, rabies ng aso. At alam niyo, bago siya mamatay, bago siya mawala, si Dexter kasi, lagi niyang ina-update yun, yung taong yun. Pinakita sa akin yung chat na, itong araw na to, nung nakaraang linggo pa, ina-invite siya, tapos may reason siya, di siya nakapunta. Prayer meeting, di ulit nakapunta. Sabi niya, pupunta daw siya OPM, di rin nakapunta. Tapos Sunday, pupunta siya, tapos di rin naman pumunta kasi may ginawa siya. Tapos nung Wednesday ulit, masama na yung pakiramdam niya, hindi siya nakapunta. Kinalingguhan, anniversary namin, kinagabihan, wala na. Isipin niyo yun, ang daming pagkakataon na nasayang. Kaya hindi po natin alam eh. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay ng tao. Actually, itong mga nakaraan sa amin, sa NHA, nalulungkot na nga ako eh. Sabi ko, wala ba man lang masayang i-invite ako na masayang seremonya. Laging funeral service eh. Tapos na-realize ko, bakit? Bakit pa habang piniisip ko, hindi talaga, maiksi lang ang buhay. Di ba? Kaya yung maiksi na yan, sana magamit natin ng maayos. Amen? Alam niyo po, kahit mga Kristiyano tayo, di ba, dapat tinitignan natin yung sarili ng buhay natin dito sa mundo, maiksi lang. Hindi mahaba. Hindi, mahaba ako, buhay ko, Kristiyano ako eh. Di ba? Di mo alam. Di ba? Pero hindi ko tinatakot yung bawat isa ha. Totoo lang po tayo dito. Kasi yun ang totoo eh. Hindi naman natin alam, di man natin hawak ang buhay. Kaya as long na nabubuhay tayo,
lagi tayong lumapit sa Panginoon. At lagi tayong maglingkod para sa Panginoon. Amen? Di ba? Huwag kayong matakot. Hindi ko alam. Huwag kang matakot. Magalak ka habang araw-araw na nabubuhay ka, maging masaya ka. At lumapit ka sa Panginoon. Pag may nagagawa kang mali o bagay na hindi kinakaloob ng Panginoon, sincere, na lumapit tayo at humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi maaway ng Diyos. Amen? Hell is a place that you can remember all the moment God gave you chance to repent. Ito yung nakakalungkot. Pagdating sa impyerno, maaalala mo yung mga pagkakataon na nagre-revival pero ikaw nakatunganga. Di ba? Yung puspos na, talagang parang nasa langit na, pero ikaw, nakatunganga pa rin. Nakatingka, tinitignan mo pa yung mga katabi mo. Di ba? Yung revival na, pero hindi ka nakiki-revive. Hindi mo tinutulungan yung sarili mo ma-revive, hindi mo nilalapit yung sarili mo sa Panginoon. Di ba? Puspos na yung mga tao. Kaya nga alam niyo po, kung meron man ditong ganun pa, naku, mag-ingat po kayo. Diba? Kung meron man dito na kapag yung puspusan na, kasi ikaw wala lang, ay naku, mag-ingat ka. Kasi alam niyo po, kahit nandito ka sa lupa, pag wala yung presence ni Lord sa'yo, para ka nasa impyerno. Totoo po yun. Alam niyo po yung pakiramdam na maramdaman mo na wala si Lord, malayo si Lord. Ang sakit kaya. Alam niyo kung meron mga isang pinaka-nakakalungkot na pwedeng maranasan ng tao, yung malayo siya sa presensya ng Diyos. Kaya si David, naiintindihan niya yun, alam niya eh. Kaya takot na takot siya eh. Alam niyo kung bakit ganun si David mag-repent? Alam niyo kung bakit grabe siya mag-repent? Kasi nakita niya yung nangyari kay Saul nung nawala yung Espiritu ng Diyos eh. Nung nawala yung Espiritu, ayaw niya mangyari sa kanya yun. Kaya takot siya. Kaya ganun siya magsisi kapag may nagawa siyang mali. Alam niya, nasaktan niya yung puso ng Diyos. Todo repent siya, kaya tinawag siyang a man after God's own heart. Grabe kasi siya magsisi. Diba? Bakit siya ganun? Kasi alam niya eh. Alam niya yung pwedeng mangyari sa kanya kapag wala yung presence ni Lord sa kanya. Kaya nga, sabi niya sa kanta niya, sabi nga sa Psalms, diba? Yung kinakanta natin. Cast me not away. Oh, sorry. From thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Kasi alam niya na kapag nawala yung presensya ng Diyos sa kanya at yung Espiritu ng Diyos sa kanya, para na siyang nasa impyerno. Ganon yung nangyari kay Saul eh. Di ba? Nabaliw. Parang nasiraan ang ulo. Ganon ang nangyari kay Saul. Ganon ang mangyayari sa atin kapag tayo nawala tayo sa presence ni Lord. Kaya alam niyo po, bawat isa sa atin, hanggat may pagkakataon na pwede nating maranasan si Lord, wag na wag kang papayag na kada may gawain, kada lalapit ka sa Panginoon na hindi mo siya naranasan. Wag kang papayag. Amen? Di ba? Kasi ang Diyos hindi siya madamot. Ayun ang pangako niya sa atin. Pag sinabi mong hilingin mo sa Kanya yung Holy Spirit, ibibigay niya sa iyo. Yun ang pangako niya. Kaya maniwala ka. Kapag lumapit ka sa Kanya, mararanasan mo siya. Oo, may mga time na parang dry, pero yung faith mo, yung maniwala ka, na nandyan palagi ang Panginoon at nararanasan mo siya. Amen? Di ba? Kaya, mga kapatid, hanggat may pagkakataon tayo, hanggat nararanasan natin yung presensya ng Diyos, enjoy natin. Samantalahin natin. Di ba? Hanggat nandito tayo, hanggat wala pa, hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, enjoy natin. Huwag tayong tamarin. Huwag natin katamaran. Diba? Kaya pag sino rito, pag prayer, wala, hindi mo nararanasan si Lord. Nako, nakakatakot yun. Especially sa mga nagmi-minister, makinig po kayo. Diba? Yung mga laging natayo rito sa harapan, mga tumutugtog, alam niyo po bakit ko po ito sinasabi? Kasi na-experience ko na po siya. Na-experience ko rin po siya. Kaya yung mga gumaganap, oo, pwede kang i-anoint habang tumutugtog ka, pero pagtapos mo dyan, pag di ka nagbantay at hindi mo inayos yung sarili mo, gagamitin ka ni Lord. Pwede kang i-anoint ni Lord. Habang nandiyan ka, pero pagtapos mo dyan, kasi kaya kina-anoint dyan ni Lord, kasi mahal niya yung mga tao. Kasi ni Lord may experience, kaya ginagamit ka dyan. Kaya kapag wala na,
Pag wala ka na dyan, doon mo na malalaman. Doon mo na matitignan yung sarili mo, okay pa ba ako? O naglingkod lang ako? O nagpagamit lang ako na parang robot? Diba? Kaya, mga kapatid, okay? Hanggat may pagkakataon, hanggat may tsansa pa tayo, lagi tayong lumapit sa Panginoon. Lagi tayong lumuhod, lagi tayong humingi ng awa ng Diyos. Simawain ng Diyos. Amen? Lagi nating sabihin yan, Lord, have mercy on me. Have mercy. Try nyo pong laging sabihin yan sa Panginoon, araw-araw. Tingnan nyo po, mabubuhay kayo sa pamumuhay na lagi nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon at kalulugdan kayo ng Diyos. Amen? Diba? Kasi doon natutuwa ang Diyos. Doon natatouch ang puso ng Panginoon. Yung parang yung mga tao, yung laging kailangan ng awa ng Diyos. Yung laging humihiling ng awa ng Diyos. Yan ang yun talagang, yan ang puso talaga na laging masaya. Diba? Kaya, mga kapatid, hanggat may pagkakataon. Okay? Number 1, ano yung una? And you will remember God's mercy. And number 2, ito po, yung pinakamaganda, prayerful. Diba? People there is prayerful. Alam niyo ba na sobrang prayerful na mga tao sa impyerno? Lagi sila tumatawag kay Lord. Lagi sila tumatawag sa Panginoon. Lord, bakit ako nandito? Lord, maawa ka sa amin. Lagi silang tumatawag, araw-araw. Di ba? Araw-araw silang tumatawag. Kaso nga lang, wala nang magawa yung mga prayers nila. Luke chapter 12, verse 5, sabi dito, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong mali, nadoble pala to. Hindi, ano yan, yung time na iba ata to. Ay, yan na lang. Iba nga, mali nga. Yan, hindi ka mali nga pala ako dyan, hindi ko nabago. Pero, ang sinasabi dyan, sa Luke chapter 12, di ba si Lazaro, yung mayaman, humihiling siya kay Abraham na, yung kay Lazarus, isawsaw yung daliri. Para mabigyan man lang ng ginhawa, yung pakiramdam niya. Di ba? Di ba, yung nandun sa para siya nagpe-pray. Di ba, yung mayaman, para siyang tumatawag kay Abraham. Para siyang nananalangin na bigyan siya ng pagkakataon na masabihan yung mga kamag-anak, kapatid niya. Kaya sabi dito, there are many people today know that God exists but never give time to talk Him in prayer. Okay? Alam natin na ang Diyos nag-e-exist siya. Alam natin na may Diyos. Alam natin na may sinasamba tayong Diyos. Pero, nagbibigay ka ba talaga ng tamang oras? Nagbibigay ka ba talaga ng oras sa Panginoon sa pananalangin? Kasi alam nyo po, sa impyerno, kapag tayo dito sa lupa, alam nyo, mainggit tayo sa kanila eh. Dapat mainggit tayo sa kanila. Sa totoo lang. Kasi grabe sila mag-pray doon. Walang patid. Talagang pray without ceasing. Yung mga tao sa impyerno. Kasi wala na silang pang pwedeng tawagin doon eh. Tatawagin nila si Lord lang. Kasi nga, yun yung lugar ng regret. Na may isip mo na, sana nalalangin ako, sana tumawag ako sa Panginoon. Sana nakinig ako kila pastor na mag-pray kami, na manalangin. Diba? Sino rito, pagdating sa mga prayer gathering, ayaw mo? Lumalayo ka, o kaya naman, parang wala lang, parang walang puso sa pananalangin. Alam niyo po, yun yung hinahanap ng Panginoon ngayon, sa totoo lang po. Naghahanap ang Panginoon ng mga grabing manalangin. Hindi ka lang basta maraming sinasabing salita. Alam niyo yun, hindi kasi alam niyo po ang panalangin, hindi paramihan ang sinasabi. Alam niyo po ba yun, na hindi kailangan ng Panginoon na mabubulaklak na salita. Kahit kaano karami ang sinabi mo, pero kung malayo yung puso mo sa Panginoon, sayang. Diba? Kasi alam niyo po, anong pinakamahalaga sa Panginoon? Hindi yung dami ng sinabi natin, kundi yung laman ng puso natin. Amen? Diba? Kaya nga sa prayer,
pag nagpe-pray tayo, make sure na talagang yung puso natin nandoon. Di ba? Kasi alam niyo po, tatanungin ko po kayo, sino sasagutin ng Panginoon? Yung ang daming pinanalangin, ang dami niyang nasabi, pero wala yung puso. O yung puso lang, pero wala nang masabi. Anong kayang tukulugdan ng Panginoon dun sa dalawa? Tingin nyo. Di ba? Yung puso na halos wala nang masabi sa Panginoon. Kasi si Lord pa lang, speechless na siya. Pero hindi ko sinasabing, sabi ni Pastor wala nang sabihin hindi. Once na totoo po ito once na ma-experience mo si Lord, totoohan na na-experience mo si Lord, wala ka talaga masasabi. As in. Tataas mo na lang yung kamay mo, puno ng papuri yung puso mo. Ganun ang mangyayari sa'yo. Di ba? Hindi mo na maiisip yung mga problema mo, hindi mo maiisip yung mga pangangailangan mo, kasi naiisip mo lang, masaya ka na. Yung maranasan mo yung presensya ng Diyos habang nananalangin. Kaya nga dumating ako, alam niyo po mga kapatid, dumating din po ako sa point na yung magpe-pray ako, yung ang dami mong prayer sa isip mo, ang dami mong gustong sabihin sa Panginoon, kaso kapag lumuhod ka na-experience mo na yung presence ni Lord, then pa na-experience mo yung presence ni Lord, yung iiyak ka na lang, tapos okay na. Nasabi, alam mo yung sapat na yun. Kasi alam mong, pag na-experience mo si Lord, yung presence ni Lord, alam mong nasagot na lahat ng panalangin mo. Alam niyo, pinakamasarap na sagot sa panalangin, yung na-experience mo si Lord sa prayer. Amen? Ba hindi yung, dami ko na mag-pray. Tanongin kita, na-experience mo ba si Lord? Basta, ang dami ko nasabi sa Kanya. May sinabi ba siya sa'yo? Basta marami ako sinabi sa Kanya. Alam niyo po, ang pinakamasarap na sagot sa panalangin, yung ma-experience mo si Lord habang nananalangin ka. Amen? Di ba? Kaya I pray bawat isa sa atin ngayon, yun ang maging prayer natin. Di ba? Na kapag ka nanalangin tayo, si Lord yung na-experience natin. Di ba? Hindi yung pa nag-pray tayo, dami mo nga nasabi, pero di mo naman naranasan si Lord. Kaya si David, pansinin niyo yung attitude ni David. Anong gusto niya? Masagot yung mga panalangin niya? Hindi. Alam niyo gusto niya lagi? Presence ni Lord. Kasi alam niya, kapag nasa presence siya ni Lord, may experience siya na lahat. At madali na lang lahat ng bagay sa Kanya. Kaya nga, diba, sabi ng salita ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. And all, mag-follow na lang. Diba? Kasi yun yung pinakamasaya na may experience. Ay, ang pinakamasarap na sagot sa panalangin. At kaya nga, sabi ko po sa inyo, papalad tayo habang nabuhay ka pa. May pagkakataon ka pang makapagsalita, pagkakataon ka pang makaluhod, makatawag sa pangalan ng Panginoon, at umiyak sa Panginoon, nakaawaan ka ng Panginoon, may pagkakataon ka pa. Pero alam niyo po, pagdating sa impyerno, yung mga tao na nandoon, lagi silang umiiyak sa panalangin. Lagi silang, Lord, maawa ka. Lord, yung pamilya namin, ayaw namin mapunta rito. Mag-send ka, mag-send ka. Di ba? Mag-send ka ng mga padala mo si Lazarus. Diba? Sino Lazarus nyo? May Lazarus ba kayo? Di ba? Wala. Kaya habang nabubuhay ka, pag nanalangin ka na Lord, mag-send ka, ikaw na mismo. Totoo po yun. Ako po kasi di ko makakalimutan yun, first time ko mag-pray para sa pamilya ko. Pag ikaw po talaga nasa presence ka ni Lord, totoo yun. Ako one time nag-pray ako sa pamilya ko, Lord, gusto ko rin maranasan ng pamilya ko itong nararanasan ko ngayon. Gusto ko rin ma-experience yung praise. Itong nararamdaman ko. Gusto ko maramdaman din nila. Umiyak ako noon sa Panginoon. Lord, mag-send ka ng messenger. Alam ko maraming, kasi inisip ko maraming mga, may alam sa Bible. Bago pa lang ako noon. At nung time na yon, sabi sa akin ng Panginoon, ikaw, Lord, bakit ako? Bunso ako. Bakit di makinig sa akin yun? Totoo po. Sabi sa akin ng Panginoon, ikaw. Kaya walang pa talagang tumayo ko.
Kinabukasan ata noon o sumunod na araw, pumunta ako ng Antipolo. Ay, di ko alam kung paano i-gather yung mga kapatid ko. Natatawa pa nga ako kasi sabi ko, paano ba to? Paano ko ba sila i-gather? Kasi patawa sila sa akin eh. Kasi nga, siyempre, hindi naman lang ako pinapakinggan. Pero nung time na yon, hindi ko akalain. Pag talagang pinagawa sa'yo ng Panginoon, talagang kikilos si Lord eh. Anong time na yon, nung tumpo ko sa harap, kasama ko si Alfred noon. Nakalimutan, kasama ko si Alfred noon. Dalawa kami pala. Andun kami. Tapos share ako sa mga kapatid ko. Yung mga kapatid ko, nag-iiyakan. Iyak na rin ako kasi syempre, walang ibang mas masaya, di ba? Pakasarap. Alam mong masyaran mo yung mga kapatid mo. Mahal mo sa buhay. Talagang lakas lang kulor, tulungan mo ako. Yung tapang ko na yun, hindi galing sa akin yun. Galing talaga sa Panginoon yun. Kaya alam niyo po, napakasarap na, pag nasa presence ka ni Lord ha, nanalangin ka, may sagot talaga. At may gagawin ka talaga. Kaya nga alam niyo po, yung mga tao nagpe-pray, tapos walang ginagawa, wala. Sayang. Alam niyo po yun, sayang. Pag tayo nanalangin, kumilos tayo. Amen? Huwag puro pray. Kasi parang, faith yan eh. Pag nagpe-pray ka, faith yan eh. Ang sabi ng Bible, faith without works is dead. Di ba? Pananalangin ka, pinanalangin mo, mag-move ka. Kumilos ka. Eh, ang kulang ngayon eh. Ang dami sa loob ng church na nagpe-pray. Pero walang lumalabas, walang umaayo. Alam nyo, dapat kung sino yung nagpe-pray, dapat yun din yung lumalabas kasi sila yung may anointing ng Panginoon eh. Sila yung may power galing sa Holy Spirit kasi naka-encounter sila kay Lord. Kasi ang totoong naka-encounter kay Jesus, they will pray and they will move. Amen? Di ba? Mag-move sila, hindi yung sinasabi ni Pastor Dan, yung gusto lang ng anointing, ayaw ng di ba? Sino rito ganyan? Lord! Di ba? Todo puspos. Alam nyo, huwag nyo sayangin. Pag napupuspos po tayo sa panalangin, huwag nating sayangin. Samantalahin natin na humayo kasi alam nyo po, powerful ka. Totoo po yun. Napaka-anointed mo pa. Nag-preach ka, nagturo ka, pakikinggan ka talaga. Kaya, huwag po kayong mahihiya yung mga nagpe-pray. Lord, gusto kong mag-move ka lang. Step of faith ka lang, huwag ka matakot. Kikilos ang Panginoon. Huwag ka matakot. Amen? Yeah, sabi rito, yan. Okay, sabi, number 2 na tayo. Sabi, in hell, you will appreciate prayer, but it has no power. Okay? Ma-appreciate mo yung prayer sa impyerno. Pero sorry, wala nang power yung prayer mo pag nandun ka na. Kahit gaano ka pa mag-tongues ng napakarami doon, kahit gaano ka kamalakas mag-tongues, ay, naku po, kung sa impyerno mo naman gagawin yon, sayang, wala nang power yun. Kaya nabang nandito ka pa sa lupa, nananalangin ka, may power pa yun. Kaya mag-pray ka na mag-pray. Amen? Diba? Mag-pray tayo palagi. Pag-pray natin yung mga dapat ipag-pray kasi may power pa tayo habang nandito pa tayo sa lupa. May authority tayo. Meron tayong Holy Spirit. Amen? Amen. Amen? Bakit? Amen talaga. Diba? Kasi pag na-experience natin si Lord, kaya ngayon mamaya, na-experience si Lord. Amen? Kasi yan ang faith natin eh. Yan ang faith po natin ngayon. Na wala tayong ibang ma-experience kundi si Jesus. Amen? Kaya sabi dito, yan. Kaya sa prayer, habang may pagkakataon ka pa, habang nabubuhay ka pa, habang buhay ka pa, hanggat nandito ka pa sa lupa, manalangin ka kasi may power yung prayer. Amen? May power, ha? May power sa prayer. Kaya kapag wala na tayo dito sa mundo, nasa impyerno ka na, ay, naku po, wala na. Wala nang power yun. Napunta ang isang tao sa impyerno, naku po, wala na. Kahit gaano pa. Kaya yun ang maganda. Sa mga nasa impyerno, yun ang kopyahin natin. Yung kung gano'n sila kagrabe manalangin, dapat ganun tayo dito sa lupa. Kasi yung kanila, wala nang power, sa atin meron. Amen? May power yung prayer natin habang nabubuhay pa tayo. Okay? Kaya sabi rito, in hell, you will always remember the time God leads you to pray, but you neglect. Ano yun? Pasempya na maalala mo, ito yung mga time na, Gab, mag-pray ka ha.
Try, Gab. Ginigising ka ng Panginoon sa madaling araw, tapos ang ginawa mo, nilid ka ng Panginoon, magpritas ang ginawa mo, tulog pa ako. Antok pa ako. Di ba? Yun magpray ka muna. Yung may mga ganun pagkakataon, totoo po yun. May ganun ha. At alam ko po, bawat isa sa atin may ganun na. Kasi naniniwala ko, bawat isa sa atin dito na-experience na si Lord eh. Kapag na-encounter mo na si Lord, automatic yan. May lilid sa'yo si Lord, mag-time na mag-pray ka. Ililid ka talaga ni Lord. Pero kapag nineneglect mo palagi yon, maalala mo yun sa impyerno. Maalala mo yung mga panahon na nilid ka ni Lord, mag-pray mo yan, lapitan mo. O kaya naman, mag-pray ka dyan, mag-stay ka dyan. Pero di mo ginawa, ay naku po, pagdating sa impyerno, maaalala mo lahat yun. Di ba? Kaya, lagi tayong manalangin. Amen? Hanggat may pagkakataon, pag nililid ka ni Lord mag-pray ka. Kung niliding sa'yo ng Panginoon, doon ka lang. Huwag kang aalis doon. Kasi yun yung best na alam ng Panginoon para sa'yo ngayon. Okay? Kaya sabi dito, in hell, without the leading of God, you will pray, asking in prayer. Ay, sorry, tama ba? Yan. Pag sa impyerno pala, kahit walang leading ng Panginoon, walang magtulak sa'yo, walang Holy Spirit na magsasabi sa'yo, mag-pray ka. Magpe-pray ka. Totoo, magpe-pray ka pa rin. Walang leading, kusa mong gagawin yun. Ngayon nga lang, wala nang power. Wala na siyang epekto, kumbaga. Kaya sabi dito, oras na, sorry, 7:30 na. Kaya sabi dito, yan, number 3 na tayo. They will see paradise, okay? Pag nasa impyerno na, again, itong mayaman na to, nakita niya yung paradise, o yung langit. Sabi rito, habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Okay, number 1, many people don't believe in heaven. Sabi rito, soon they will believe in heaven when they see hell. Okay? Pag nakita nila yung impyerno, maniniwala sila, may langit nga. Totoo ngang may langit. Kung nandito sila sa lugar, hindi totoo yung impyerno na yan. Hindi yung totoo yung langit na yan. Diba? O kaya naman, naniniwala ka, pero hindi naman firm sa'yo na may langit o may impyerno. Pero pagdating sa impyerno, maniniwala ka, may langit pala. Maniniwala ka na, dapat pala, paniniwalaan ko na lang si Jesus. Kaya alam niyo po, isipin niyo po yung mga tao na walang pagkakakilala sa Panginoon. Isipin natin sila. Isipin niyo kapag hindi sila naniwala sa Panginoon. Makikita lang nila tayo, tapos, maniniwala sila, may langit pala. Doon lang sila maniniwala. Kaya ngayon pa lang, wag po tayong matakot sa school, sa bahay ninyo, sa trabaho ninyo. Pag nag-share kayo, wag po kayong matakot i-share yung impyerno. Pero wag naman pag nag-share ka, mapupunta ka sa impyerno, ba't di ka nagsisi? Wag hindi man gano'n, ha? Siyempre with love pa rin. Diba? Alam natin kung paano gagawin yon. Kaya isipin po natin, wag po tayong matatakot. Nasabihin nila, kala mo naman, napakamatuwid mo. May gano'n sa'yo. Wag po kayo matakot po. Isipin nyo. Isipin ninyo, magawa nyo yung part ninyo, na paalalahanan silang totoong may langit at totoo ring may impyerno. Okay po? At kayo po sa atin, okay, maniwala tayo na tayo sa langit tayo pupunta because of Jesus. Okay? At alam natin may impyerno. Huwag naman sana dumating sa time na makita ka sa impyerno, doon ka lang naniwala, na totoo nga pala talaga, may langit. Okay? That it's better to believe that there is a hell than to believe that there is a heaven. Alam niyo po ba, mas okay pang maniwalang may impyerno kaysa maniwalang may langit. Kasi mas nakakatakot po talagang pag napunta ang isang tao sa impyerno. Pero hindi po ibig sabihin nito na hindi tayo maniwalang may langit, ha. Pero mas okay na maniwala ka sa impyerno. Di ba? Kasi nung maglalagay sa'yo sa loob-loob mo na ayaw mong mapunta ron. At gusto mo, may lugar ka na mapuntahan. Di ba? Kasi alam niyo po kaya nga merong isang kwento May isang lalaki, yung preacher at saka yung Christian at saka yung preacher. Sabi nung preacher, sabi nung
Nung Christian, may kaibigan kasi siya. Sabi nung Christian, alam mo, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Tapos yung preacher, ang sinabi niya, may impyerno. Pag hindi kayo nagsisi sa mga kasalanan ninyo, ang impyerno ang patutunguhan ninyo. Tapos nagalit yung Christian. Sabi niya, bakit sinasabi mo na ganyan? Tapos alam niyo, sabi nung kaibigan niya, akala ko Christian ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin may impyerno? Sabi mo lang sa akin, mahal ako ng Diyos. Ito yung totoong Christian. Kasi ito, pinaalalahanan akong may impyerno. Kasi alam niyo po, pwedeng sabihin natin sa mga tao, mahal tayo ng Diyos, mahal kayo ng Diyos. Pero hindi nila malaman na may impyerno. Aabusuhin lang nila yung pagmamahal ng Diyos. Totoo po yan. Kaya yung Christian na yon na nagsabi na sabi niya, akala ko ba Christian ka? Ba't di mo sinabi sa akin may impyerno? Kaya wag po tayo matatakot. At wag tayo mahihiya na magsabi patungkol sa impyerno. Kasi kung totoong mahal natin sila, papaalam natin sa kanila yon. Okay? Yan, sabi dito, yan, many people don't want to invest in heaven. Okay? Marami mga tao ayaw nila mag-invest sa langit. Mga investment nila, mga investment natin dito sa mundong to, hindi naman po masama. Pero kung yun na yung buhay mo, pana-invest na lang ang ginawa mo, wala. Sayang lang yan. Kasi di mo naman masasama yan. Saan ka mapunta? Langit o impyerno. Di ba? Kaya alam nyo po, sabi rito, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito ay may insekto at kalawang na nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. People spend their treasures here on earth. Okay? Sino rito kapag pagdating sa mga pagbibigay sa Panginoon, ayaw natin? Sino rito yung pag-tithes, ayaw mo? Mga pagsasacrifice, sacrificial giving, or mga tithes and offering, etc., ayaw mo. Kasi ang gusto mo mag-spend, ay, bibila ako ng ganito. Ay, gagawin ko yung ganito. Ay, ko sa ganito. Alam nyo po, agaya nitong mayaman na lalaki, di ba, saan niya inubos yung pera niya? Saan niya nilustay yung pera niya? Sa mga walang kwentang bagay. Kaya dumating yung time, dahil hindi niya nilaw siya ni Lord na maging masagana, pero hindi niya nagamit ng tama, napunta rin siya sa lugar na hindi tama. Di ba? Na meron siyang talagang lugar na tatamaan siya. Di ba? Kaya alam niyo po sa atin, wag po tayo matakot mag-invest para sa langit. Amen? Yung mga buhay ninyo, the best investment yan sa langit. Yung buhay natin na nandito, habang nabubuhay tayo, huwag po kayo matakot magbigay ng buhay sa Panginoon. Kaya nga sayang, may preaching ako na isang bagay na kinakatakutan ng mga tao ay yung magbigay ng buhay sa Panginoon kasi natatakot sila para sa future nila. Pero huwag po kayo matakot. Sabi rito, in heaven, all things you've done for God, it has a reward. It has a blessing. Okay? Sabi rito, in hell, all things you've done for this world, for the devil, it also has a reward. The reward for eternal punishment. May reward pa rin naman. Meron ka pa rin, pag tayo napunta sa langit, may reward tayo matatanggap. Pero pag ang tao napunta sa impyerno, meron din siyang reward. According naman sa ginawa niya. According sa ginawa niya. Dito sa mundo, gumawa siya ng mga ganitong kasamaan. Pagdating sa impyerno, yun ang parusa sa kanya. Kaya nga, di ba, naturo sa atin yun kung anong meron sa impyerno? Yung mga tao pala na, yung mga mahilig mamura, yun ang parusa nila, yun ang reward nila. Yung inahatak yung dila, pinuputol, di ba? So, yun ang mga reward, di ba? Kabaliktaran sa langit. Yan. Number 4, they pray. Pray. They pray for the witnesses for the lost. Okay? Nagpe-pray sila na magkaroon ng witness. Nagpe-pray sila na merong isend si Lord na messenger. Nagpe-pray sila na yung mga tao maligtas. Yung mga kamag-anak nila, mga mahal nila sa buhay, pinagpe-pray nila na maligtas. Magkaroon ng kaligtasan. Pero anong sabi sa ito yung nakakalungkot eh. Sinabi ng panang mayaman, kung ganoon abang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito.
Ayaw niya na mapunta kasi alam niya yung hirap. Ayaw niya mapunta yung mga kapatid niya doon sa impyerno. Yung grabe yung heart niya ngayon sa lost soul. Kasi alam niya yung mga kapatid niya mapupunta rin sa impyerno kapag hindi nagsisi. Kaya, sino yung mga alam mo na hindi pa nagsisisi sa kasalanan, na alam mo kapag dumating ang Panginoon, alam mo kung saan sila pupunta. Dapat ngayon palang maawa ka na sa kanila. Ngayon palang manalangin ka na para sa kanila. Ngayon palang iiyak mo na sila sa panalangin. Kasi pagdating sa impyerno, hilingin mo rin sa Panginoon yun. Nga lang, wala nang makikinig sa'yo dun eh. Hindi ka na pakikinggan dun. Wala nang makikinig sa panalangin mo kahit anong iyak mo dun. Kaya habang nandito pa tayo sa lupa, habang may pagkakataon tayo, habang nililid tayo ng Panginoon, pag-pray at maghumayo, bahagian yung mga tao. Alam niyo po, ito yung lagi ko pong sinasabi sa mga tao. I pray na pag nakakakita tayo, alam niyo, hindi na po ito time. Kung titignan natin yung generation ngayon, nakakalungkot po. Pag tumingin ka sa mga tao, pag tinignan mo yung mga tao sa labas, pag tinignan mo yung kalagayan nila, nakakaawa. Sa totoo lang po. One time, nagdadrive ako. Nakita ko ng, alam mo yun, ng mga tao sa paligid ko. Kapag nagdadrive ako, sabi ko, Lord, bakit ba ako nandito? Pero kasi yun pala yung time na yun, kinakausap na ako ng Panginoon. Alam niyo yun? Lord, hindi ko alam kung ano. Pag tinitignan mo kasi kung saan ako nakakapunta eh, ibang mga tao nakikita ko. Tapos habang tinitignan ko sila, ayun, ngingitian mo na lang sila kasi yun lang yung mayaambag mo sa kanila sa ngayon kasi kailangan mong umano. Sabi ko, ilang kaya sa mga to yung talagang naligtas? Ilang kaya dito yung talagang may pagkakakilala sa Panginoon? Ilang kaya dito yung talagang may relasyon sa Panginoon na totoo? Kahit alam mo ngayon sa church, pag tumitingin ako, mga tao sa church, kahit sa mga ibang mga Christian, napapaisip ako eh, Lord, ilang kaya sa atin dito yung totoo talaga sa Panginoon? Ilang kaya rito yung nagpapanggap lang? Ilang kaya rito yung nandito lang? Pero hindi naman talaga totoo sa Panginoon. Kaya alam nyo po, nalulungkot ang Panginoon sa kalagayan ng mga tao ng mga tao. Kung titignan lang po talaga natin sila. Kaya nga sabi rito, ay alam niyo yung magkaroon ka ng heart, magkakaroon ka ng heart, gusto niyo ba yon? Saka ka lang magkakaroon ng heart for the lost soul kapag nasa impyerno ka na. Alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam na mabigyan mo. Alam mo kasi, ang totoo niyan, alam mo kung ano talaga yung nagpapasaya sa Panginoon? Yung mga bago. Yung kapag may mga naliligtas, araw-araw, ayun po talaga yung nagpapasaya sa Panginoon. Isipin niyo sa isang araw walang naligtas. Isang araw hindi masaya yung Panginoon. Kasi totoo po yun din talaga. Alam niyo kung bakit masaya yung mga anghel? Bakit sinabi ng Bible na isa lang ang magsisi sa kasalanan, libo-libong mga anghel ang natutuwa? Alam niyo kung bakit natutuwa yung mga anghel? Kasi masaya yung Diyos. Kasi yung source ng kasiyahan, si Lord. Kaya kapag napasaya mo yung Diyos, masaya. Masaya yung church, masaya yung mga tao, masaya yung mga pastor. Totoo yan. Kaya kapag tayo po, mahilig po tayong maawa, talagang pinursige natin, na tayo, kahit hindi kayo utusan, hindi tayo utusan, mag-share tayo ng salita ng Diyos kasi alam natin yung kailangan nila. At alam natin kung saan sila mapupunta kapag hindi sila nakatawag at lumapit sa Panginoon. Sino rito, nasa trabaho ka, marami kang katrabaho pero wala ka man lang binahagi sa kanila kahit ni katiting na salita ng Diyos. Sino rito, mag-aaral ka, pero yung mga classmate mo, na katabi mo, wala kang malang binigay sa kanila na kahit isang verse, na pinaliwanag mo sa kanila. Sino rito, yung mas nakilala ka sa pagiging ganito, kaysa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Sino rito, mas kilala ka na maganda sa room? Ganto ka sa room, kaysa sa nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Mas kilala ka nila sa kung sino ka,
kaysa kung sino ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, naging struggle ko yan ng first time ako mag-share ng Word of God. Naging struggle ko yan. Kasi sa school ko po dati, sa mga nakakilala po sa akin, nung nandun po kasi ako sa MNHS, kilala po kasi talaga akong dancer doon. Magkakilala ako ng mga estudyante. Marami talaga nakakakilala sa akin nung time na yun. Kaya nahirapan ako mag-adjust kasi kilala nila akong ganun eh. Pero dahil nga, alam mo yun, gusto mong i-share si Jesus sa kanila. Yung saya na na-experience mo kayo, gusto mo siya. Nabago yun, nawala yun. Kaya nakalimutan na ng mga tao na dumating sa time na alam mo yun, mas nakilala ka na nag-share ka ng Word of God. Kaya nung nag-college ako, first time ko sa school, tumayo agad ako, pinakilala ko agad kung sino si Jesus. Dapat po, alam niyo po, bawat isa sa atin, hindi po rito, hindi, ikaw lang, calling mo yan eh. Hindi po, walang calling pagdating sa pag-share kung sino si Jesus. Lahat tayo calling natin yun. Alam niyo ba yun? Kaya nga alam niyo, tinuro sa amin sa Bible ko, yung mga Muslim, grabe sila. Ang missionary sa kanila, walang pinili. Ikaw, missionary ka lang. Hindi. Lahat sila required maging missionary. Ganun din dapat sa atin bilang mga Kristiyano. Required sa atin maging evangelist. Required sa atin magbahagi ng salita ng Diyos. Walang pinipili ang Panginoon as long you are willing. Amen? Di ba? Kaya alam niyo po ngayon palang mag-pray ka na. Pag nagpe-pray ka ng lost soul, magkakaroon ka talaga ng compassion sa kanila. Kung nagpe-pray ko talaga para sa kanila. Kahit wala ka, ngayon nararamdaman mo, parang wala naman ako nararamdaman na awa sa kanila. Mag-pray ka, pag-pray mo sila. Makikita mo, iiyak ka sa prayer. Totoo po yan. Ako one time noon, umiyak ako sa Panginoon, Lord, ba't di ko na nararamdaman yung nararamdaman ko dati? Anong sabi sa akin ng Panginoon? Kasi di mo na sila pinagpipray. Yun talaga. Kaya nung nag-pray ako, nung tinigil ko yung mag-pray sa sarili ko, pinag-pray ko na, Lord, maawa ka sa mga taong to. Lord, maawa ka kay ganito, maawa ka kay ganyan. Puro maawa. Puro, wala na, hanggang sa umiyak na lang ako, hanggang sa, Lord, maawa ka sa mga tao. Sa gumano na lang. Yun na lang yung naging prayer ko. Na maligtas yung mga tao. Bumalik ngayon yung heart ko pagdating sa, Lord, sige, preach ako ulit. Share ako ulit. Doon ulit, bumalik. Kasi minsan kaya nawawala, kasi hindi na natin pinagpipray. Diba? Kaya, let's pray. Sa mga mahal natin sa buhay, mga loss. Diba? Yan ang natin, yan ang trabaho natin mga Kristiyano. Hindi lang panay upo dyan. Okay? Lahat tayo required. Required po tayo na mag-share ng Word of God. Kahit sino pa yan, kaibigan mo, kahit isa lang. Kung yan ang nilid sa'yo ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen? Huwag nating hayaan na mawala yung ganong pakiramdam. Na nawawala na yung pakiramdam natin for the loss. Kasi yun yung heart mismo ni Jesus. Amen? Yun ang mismong heart ni Jesus. Kaya pag meron kang ganon, alam mo yung heart ni Lord. Sabi dito, ayan, sa pinaka-conclusion na tayo, sabi dito, 2 Peter, chapter 3, verse 3 to 9, yan, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Alam na po, nakakatawa ang Panginoon. Yung pangako niya talagang totoo eh. Hindi niya pinapabayaan yung pangako niya. Tinutupad niya to. Binibigyan niya yung bawat isa ng pagkakataon. Alam niyo po, buhay pa tayo. Nandiyan ka. Nakaupo ka ngayon. Nakikinig ka ngayon ng salita ng Diyos. Nakakapakinig ka ngayon ng mensahe. Ginigising ka ng Panginoon spiritually. Mga kapatid, binibigyan ka ng chance ng Panginoon. Mag-ayos. Ayusin yung sarili sa Kanya. Lumapit sa Kanya. Magpakumbaba ulit. Umingi ng awa sa Panginoon. Ipanalangin yung mga dapat kaawaan. Di ba? Gisingin ng Panginoon yung mga pusong natutulog.
Di ba? Gisingin ng Panginoon yung mga espiritu na, alam niyo yun? Alam niyo kung gusto niyong mabuhay yung mga spirit natin, pray for the lost. Humingi ka ng awa sa Panginoon. Kasi, alam niyo kung bakit tayo pinapatawad ng Panginoon? Alam niyo kung bakit gusto ng Panginoon na magsisi tayo sa mga kasalanan natin? Alam niyo kung bakit gusto ng Panginoon ayusin yung buhay ng bawat isa? Kasi gusto ng Panginoon, marami pang maligtas. Kasi kapag hindi ka maayos sa Panginoon, hindi ka magiging effective. Pinapatawad tayo ng Panginoon. Oo, mapagmahal si Lord. Pero kaya niya tayo pinapatawad kasi marami pa siyang gustong iligtas ng mga tao. Alam niyo kung bakit nag-a-abound yung biyaya pa rin ng Panginoon hanggang ngayon? Kasi marami pa mga taong gustong iligtas ng Panginoon. Marami pa siyang mga taong binibigyan ng tsansa na makapagsisi sa mga kasalanan nila. Ngayon, paano sila makakapagsisi sa mga kasalanan nila kung walang magbubukas ng mga isip nila, kung wala silang mapapakinggang salita ng Diyos? Galing sa'yo. Amen? Kaya, bawat isa sa atin, magising tayo, mga kapatid. Bawat isa sa atin, tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang para maging parami dito, maging dagdag bilang sa church. Tinawag tayo para magdagdag ng bilang sa langit. Amen? Doon tayo tinawag ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ano yung greatest commandment niya? Go. Preach, yung good news, yung gospel. Bahagi yung salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging prente na lang, maging normal, maging komportable na lang. Let us strive na magkaroon pa tayo ng compassion for the lost and passion for the Son of Man. Kasi kung totoong mahal natin ang Panginoon, bibigyan natin ng kasiyahan ng Diyos. Amen? Mahal ba natin ang Panginoon? Mahal natin si Lord? Mahal natin si Jesus? Kung mahal natin ang Panginoon, bigyan natin siya ng kasiyahan. Lagyan natin ng kasiyahan sa puso niya. At ano yun? Yung mga tao. Yung mga tao, mahal natin sa buhay, yung mga wala pang pagkakakilala sa Panginoon. Amen? Di ba? Yan ang totoo. Kaya alam niyo po kung gusto niyo mapasaya ang Panginoon, gusto niyo sumaya si Lord ngayong gabi? Sino gusto sumaya? Ikaw o si Lord? Kasi tayo, ganun tayo eh. Gusto natin mag-pray kasi gusto natin sumaya tayo. Titig sa sarili agad. Alam niyo po, mag-pray tayo kasi gusto natin pasayahin yung Diyos. Kasi pag masaya si Lord, masaya rin tayo. Amen? Kaya bigyan natin kasiyahan ng Diyos. Pag lumuhod ka ngayon dyan, Lord, wala akong ibang gusto, kundi pasayahin ka ngayong araw na to, ngayong gabing to, pasasayahin kita sa pagpupuri ko at pagkatapos ko nito, Lord, lalabas ako, bibigyan pa kita ng regalo, yung kaluluwang may katawan. Di ba? Ayun ang pinakamasaya. Sobrang saya ni Lord nun. At maririnig mo yung tinig ng Diyos na nagsasabi sa loob-loob mo, pinasaya mo ko. Ang saya ko sa ginagawa mo. At kapag narinig mo yun sa Panginoon, yun yung pinakamasayang mensahe na matatanggap mo sa buhay. Kasi walang ibang mas masaya kapag masaya ang Diyos. Amen? Kaya yun lang po. Let's pray.